Klaruhin lang natin siya, when you say discharge, dalawa kasi yan, dishonorably discharged, tsaka yung ano. Can you just explain po sa atin, please, madam? Yes sir, no. Various na po ito, yung 10 nga po. Meron pong awol sa kanila, yung iba po dishonorably discharged po. Ang nandoon po, yung former Marines nga, 14 nga po, and 4 others not associated with the Marines po. So doon sa 14, 10 doon yung discharged. Ilan po doon yung dishonorably discharged? Ang awol natin, sir, is, ang nakalagay lang dito sa akin, sir, is AWOL, sir. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sir. 10. Alright. So yung 4 po, honorably discharged. No, sir, they are not from the Marine Corps po. Hindi, kasi 18 ito sinasabi. Yes, oo. Tama po yung tanong ni Yes, Manong sir. Ted, yun din yung tanong 14 ko kanina, lang sir. po. 14 lang po ang Marines po, sir. Oo. 14 lang. So, Kaya- All the other 4 po, hindi po sila. 4 yung awol, 10 yung discharged. 10 members were awol or discharged po, sir. Medyo hindi masyado Medyo malinaw. mali po, Sorry, oo. Colonel, kasi kaya ho pa nga kami tumawag para lang ho natin makuha ang kadahilanan po ng AFP para hindi pangalanan na 18 Marines ito. No? Ito po yung napaka-importante din. Kumbaga, factual lang po ito na usapan nga. And, so, hindi pa ho ninyo maiklaro po sa amin yan ngayon. Ang binabagit nyo lang po, again for clarity, 18 na mga kalalakihan ito, yung 4 hindi naging miyembro ng Philippine Navy kung saan nga nanggagaling ang Marines, tapos doon sa 14 na ito, again, 4 yung awol, 10 ang discharge. Tama ho ba? Kasi 18 Yung former Marines, sir, 14 ang total, sir. Ang 10 members dun, sir, ang 9 po na former Marines doon were dishonorably discharged Ayun. po. Siyam. So Yung 5 po, Ay. yung 5 po, sir, are former Marines na awol po, sir. Ayun. Okay, so Yung 4 po are not associated Yes. at all with the Philippine Alright. Marines po. So klaro. So you're claiming ngayon, ma'am, na doon po sa yung 5 ay awol, siyam dishonorably discharged? Yes, sir. Okay. So doon sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, wala doong tumatanggap ng ng pensyon? Come again, sir? Doon po sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, may tumatanggap po ba doon ng benepisyo galing sa AFP? Sir, yun pong mga dishonorably discharged, sir, wala po yun, sir. Wala pong pension yun, sir. Pero yung nag-awol, wala din po. Depende, sir, kasi kung ano po yung category po nila, sir, no? Okay. Ito po kasing nabigay sa akin, sir, wala po yung Okay. data on Okay, kung sige. sino po yung merong pension, sir, or not, sir. Opo. Ang nagbibigay po kasi ng these are admin cases po, sir. Direct po na nagbibigay po nito is the Philippine Navy po, sir, yung pinaka breakdown po, sir. Opo. Sige po. Colonel, si Orly Gutesa ho ba dati pong kagawad ng Philippine Marines? Yes, sir. Yes, sir. Dati po siyang member po ng Philippine Marine Corps, sir. Opo. Ano hong kanyang status na siya po'y umalis? Siya ba ay honorably na umalis? O nag-awol ba? O discharged po? Dishonorable discharge? Sir, I don't have the data on Orly Gutesa, sir. Ang nagbibigay po kasi, sir, ng admin po Okay. for all the po, sir, sa kanya. Operational po ang data po namin dito po sa AFP, sir. But I will get back to you, sir. After Opo. this, I'll get data from our Philippine Navy po, sir. Opo. Sige, sir. Sige, sorry po. Sige, ma'am. As I remember, Sir Manong Ted, kasi ang pinaka clarify namin sa AFP nito as latest, sir, is if whether he is in our custody, and pinabulaanan na nga po namin ito. Opo. But as to his sir Manong Ted, I'll get the data po kung ano po yung pinaka status po niya, sir. Okay. Ako lang po, ma'am, ay nagtataka bilang isang pangkaraniwang mamamayan.
bakit ba mga Marines ang nagiging bodyguard itong mga taong ito? Ito nila Saldico na yan at ilang mga politiko, bakit ba pumapayag ang ating AFP, ang Philippine Navy, na maging bodyguard itong mga to? At ngayon nga, sa maho ng image na, diba, kung ano-anong tawag. Not necessarily naman Manong Ted, no? Na-hype lang po nga itong terminology po na Marines na ito. Mhm. But basically naman kasi sir, yun po kasing mga retired po natin or mga lumabas na nga po sa serbisyo, they tend to resonate towards security detail after being in the service. Siyempre sir, yan naman po talaga yung background natin, yan po yung training natin. So sila po yung mga madalas po, no, na natatap to perform these duties. But of course, in the capacity po na civilian na nga po sila, either discharge nga po sila or nag-retire man po ng honorably, meron naman din po dahil bata pa naman po ang iba po, no? So naghahanap pa rin po sila ng other pathways sa labas po ng serbisyo. And ito nga po, security po mostly po ang napupuntahan po nila. As we speak na, walang deployment ang Philippine Marines para maging seguridad ng sino mang opisyal ng gobyerno, halal man o hindi, as in hindi kayo nagdi-detail ng mga miyembro ng Philippine Marines para maging security? Sir, by law po, meron po tayong mga authorized po na maging detail po, no? Ng ating mga so sa PSC sir, meron po tayo diyan, no? And meron din po tayong mga detail on certain facilities po. Mapapansin niyo sir, kung sa DFA Senate, meron din po 'yan, no? Meron din po sa Senate. Yan, meron po din kay Monumento po ni Rizal. But ang rule po namin for that are perimeter security po. Sa labas po tayo, sir. Oo, kasi nga yung nangyari doon, di ba, na nakita natin Philippine Marines yun, yung nandoon sa loob ng Senado nung nagkaroon doon ng putukan. Pero yung actual na miyembro ng Philippine Marines na tumatayong security o bodyguard ng politiko, wala kayong ganon. Walang ganon. Meron tayo sir kung kung meron pong by authority sir. Ang sabi ko nga po kay sa PSC sir, sa First Family could be po, kay VP po meron din po. Yun po sir, meron po tayong mga ganyang na detail po sir. Nagkaroon ba ng detailed Marines personnel kay Saldico? Personal, wala po sir. Ito pong mga naka-detail po sa kanya are in their personal capacities na po sir. Na-recruit na po ito after the service po. Okay, sige po. Kasi nga ito ho yung kumbaga kalituhan dito ho sa mga nagpapakilala na mga ay bodyguard ni Saldico na mga miyembro ng Philippine Marines. Kinaklaro nyo, hindi sila mga miyembro na. Dati pong miyembro perhaps, no? Yung po Colonel ang inyong pagliliwanag. Yes sir, opo sir. Okay, sige po. So, Ma'am Colonel, salamat po na marami. Ayos na lang pong pahabol. Kumusta po ang responde ho natin, ang ating mga air assets po, lahat, para po sa tugon natin sa pangangailangan po ng mga biktima ng kalamidad dyan sa Mindanao? Well, sir, Manong Ted, no, pagka after the fact na nangyari nga po ito, heightened alert na po agad ang lahat po ng units natin dito. So, yung East Mincom po, sir, meron po tayong mga deployed na AFP assets dyan, no? Andyan po yung ating air assets from the Philippine Air Force, ground assets, and of course, yung ating mga specialized units, sir, nandyan na po. Meron po tayong mga equipment for that, and of course, yung mga skilled and trained personnel, but we are not acting in an individual capacity po dito, whole of government approach po ito. Under ng OCD po ang nagkukumpas, Manong Ted, ng mga deployments po natin, but all hands on deck po ang AFP po dito, sir. Yes, ma'am. So, good to know. Ma'am, yung pong kumakalat na June 12 siege, at may mga ito nga po, I'm sure ito po inyo na nakuhang informasyon, yung mga nagpapakalat na may siege at may pagkilos ng ilang mga disgruntled military members po o officers. Ang sabi nga, lulusob daw ng, alam niyo na may mga ganun pong balita eh.
fake news actually. Manong Ted, paulit-ulit naman po na may mga ganito pong ugong-ugong. Ang kinaklarify po natin sa ating mga kababayan, within the Armed Forces of the Philippines po, we remain a professional organization po, non-partisan po tayo, united po ang inyong AFP. With that po, hindi nga po tayo nagkakonduct ng loyalty checks, bagkus nandyan po yung tiwala natin. And we have proven this dito po sa mga ganyan din pong nakaraang ugong-ugong na may mga ganyan nga pong mangyayari, and napatunayan naman po natin ang professionalismo po ng AFP. Opo. Meron ba tayong parade? Kasi baka magkaroon ng mga alam niyo yung papunta ron sa grandstand na mga gamit natin na naman magpakalat ng kung ano nung balita. Meron ba tayong parada, ma'am, involving po itong ating itong ating mga makabagong gamit ngayon ng ating AFP? Most recent, Manong Ted, meron po tayong austerity measures, because nga po dito sa ating, of course, yung crisis natin sa langis and Opo. all, so mga recent po nito, Manong Ted, wini-wave na po natin yan, but of course ito po is a national celebration. If i-mandate po tayo ng national government to join dito po, of course we are very willing po to show our wares, how the modernized po na naging modernized na po yung inyong armed forces po. Okay, sige po. So, aabangan namin kung meron pa hong parada ngayon pong June 12. Sige, salamat po ng marami, Colonel, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Manong Ted, idagdag ko lang, other than the June 12, isa-celebrate din po natin yung 10th year anniversary ng ating pagkapanalo sa ating arbitral win dyan po sa United Nations Convention of the Law on the Sea. Sa July 12 naman po ito. So, nakikiusap po kami within that 1 month period from June 12 to July 12, mag-display po tayo ng ating bandila to show solidarity po. Para po itaguyod po natin ito pong ating karagatan, ng ating karapatan at ang ating kinabukasan po. At yung sa West Philippine Sea win natin, Manong Ted, dapat po talagang ipagpunyagi din po natin yan. Ay, oo nga. Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Sige. Chacha. Opo, sige. Hayaan niyo po kami